kapatid. Sa ating pong huli at ikatlong awiting espiritual, page 351 po, page 351, My Savior First of All. When my life first is ending and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, my Savior first of all, sing. When my life work is ending and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Oh, the soul-thrilling rapture when I view His blessed face, and the luster of His kindly beaming eye. How my full heart will praise Him for the mercy, love, and grace that prepare for me a mansion in the sky. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Oh, the dear ones in glorious, how they beckon me to come, and our parting up the river I recall. To the sweet vales of Eden they will sing my welcome home, but I look to meet my Savior first of all. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Last stanza. Through the gates to the city in a robe of spotless white, He will lead me where no tears will ever fall. In the glad song of ages I shall mingle with delight, but I long to meet my Savior first of all. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Amen. Ngayon pong umaga, sa pag-aaral pong muli ng salita ng ating Diyos, ating pong tawagan ng ating unang mangaral, si Brother Roger Blasco. Sa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Sa ating pong pagsisimula, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 John chapter 2. Yan. 1 John chapter 2, basahin po natin yung verse 19.
Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English, King James Version. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would not have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. Sa Tagalog, ito po ang sabi, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Ang pamagat po ng ating title po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay Departure as a Sign of Spiritual Deception. Sa ating po pagsisimula, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taas sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit. Maraming pong salamat muli, aming Diyos, sa umagang ito na kami po ay inyong tinipon sa dakong ito upang kami po ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Aming Diyos, nawa po ngayong umaga, aming dalangin, ang inyo pong mensahe ay magsilbing kalakasan, pagpapatibay po sa aming mga pananampalataya, magpalago din po sa aming mga spiritual na kaalaman, spiritual knowledge, aming Diyos, at magkaroon kami ng kakayahan upang madetermina, aming Diyos, kung sino ba talaga ang aming mga tunay na masasabing ka-fellowship o kapatiran, aming Diyos. Nawa aming Diyos ay mahayag ang katotohanan, ang lahat ay mag-benefit, aming Diyos, maging blessing ito sa mga kapatiran at gayon din po sa mga tagapakinig. Aming Diyos, amin pong inaalala ang isang linggo nagdaan. Maraming pong salamat sa inyong pag-iingat sa amin, sa inyong pong paggabay, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, sa pagpo-provide po ng aming mga pangangailangan. Aming Diyos, inaalala din po namin ang aming mga kasalanang nagawa. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, kami po ay nagsisisi. Nawa po ay patuloy nyo kaming tulungan na mapagtagumpayan ang aming laman at kami inyong gabayan sa aming paglakad po, sa aming pamumuhay habang kami ay nandirito sa lupa. Aming Diyos, maraming salamat. Nawa po ang mensaheng ito ay makatulong sa amin, maging blessing, aming Diyos. Ito mo aming dalangin sa banal na pangalan lamang po na aming Panginoong Jesus. Amen. So ang title po ng ating mahalagang pag-aaral ngayon ay Departure as a Sign of Spiritual Deception. Yan. So, ito po ay, ang context po nito ay ina-address po ni Apostle John yung issue ng may mga false believers and teachers na maaring naging part ng Christian community sa kanilang time. Pero later on ay umalis o nag-left. So yung kanilang pag-alis na yon, mga kapatid, ay yun ang isang katunayan o pagpapakita na sabi nga ay they were never truly part of the body of Christ. So talagang hindi pa sila ligtas, kumbaga hindi sila regenerated. So anong naging reason? Ano ba yung mga reason ng paghihiwalay, pag-alis? So, and then dito nagsisilbi din itong warning sa atin na may danger diyan sa mga merong false teachings, and then dun sa mga pakikipag-mingle natin, yung pakikipag-fellowship natin sa kanila, kumbaga may danger din diyan. So yun yung ating mga pag-uusapan. So ang purpose ng ating message ngayong umaga is to emphasize the importance of unity. Unity in doctrine and practice, especially within the church, and also dun sa ating mga, sabi nga natin, yung ating mga nakaka-fellowship, So, importante yun, kasi dapat may unity in doctrine and practice, Yan. So, and then also, yung dangers na pag-uusapan natin, dangers of fellowship with those who reject or distort the teachings of our Lord Jesus Christ, So, yung mga doctrines, unang-una ating pinaniniwalaan ng mga doktrina,
kapag nire-reject yan, so may danger dun sa taong ating nakaka-fellowship, kumbaga. Kung yun naman pala talaga ay isang rejector, nire-reject niya yung truth, yung mga doctrines. So ngayong umaga, meron po tayong 3 punto na titingnan, and then ating mapapag-usapan dyan yung essential ng true fellowship, and then yung mga necessity ng doctrines para sa Christian life, and so on. So, simulan natin mga kapatid dito sa ating unang punto. So, ang una nating point ay the importance of unity in beliefs, doctrines, and practices. So, yan, ang importance ng kumbaga align dapat yung mga paniniwala, yung doctrines, mga aral, and yung mga practices, kung ano yung mga ating practices sa church, Yan. So, isa dyang example ay yung pagbebelo. So, anyway, ito. So, under nyan ay unity in doctrines is essential to true fellowship. Yan. So, ang ating, basahin natin yung 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 sa verse 10. Yan. So, sabi, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no division among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Sa Tagalog, ito sabi, ngayon ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi, hindi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. So kumbaga, as a church, mga kapatid, ang church dapat ay unified in its core beliefs, kumbaga yung doctrines, practices, yung true believers, kumbaga, yung mga talagang tunay na mananampalataya, ay i-hold fast yung kumbaga tatayuan din yung mga sound doctrines natin at ipapractice. Kumbaga sasabihin natin, agree, for example, sasabihin ni agree daw sa doctrines of grace. So, and then later on, meron siyang may belief naman pala siya na nawawala daw ang kaligtasan. So, isa yung example. So, malinaw doon na kinokontra niya yung isang doctrine ng doctrines of grace, kung yung preservation of God and perseverance of the saints. Bagamat agree daw siya, pero may ganun siyang stand. So makikita nyo doon, hindi magiging, wala talagang unity pagdating sa doctrines. So sabi nga dito sa ating unang subpoint, yung unity in doctrine is essential to true fellowship. So, kung gano'n ang ka-fellowship mo, ang mangyayari dyan ay hindi magiging, kumbaga, ka-fellowship mo. For example, Bible study, hindi magiging healthy yung kalalabasan. Kasi ang mangyayari niyan, tatayuan niya yung kanyang belief na yon. Yung for example nga natin, nawawala daw ang kaligtasan. Maglalatag siya ng mga talata na out of context naman. Pero kahit anong paliwanag mo, hindi niya tinatanggap. So, hindi talaga siya masasabi nating hindi siya true fellowship ang mangyayari. Parang ang mangyayari doon ay debate. So, yan yung point natin dyan. Yung ating ka-fellowship dapat ay meron tayong unity sa doctrines para masabi nating true fellowship yung ginagawa natin. Kasi yung lalabas nga noon, debate, talakayan. So, hindi siya healthy. Lalo na dun sa mga kapatiran natin na bago pa lang sa pananampalataya, bago may makaka-fellowship kayo na ganun ang stand. So, maaring mag-cause pa yan ng danger. Mamaya, mapapag-usapan din natin yan. Yung effect ng ganung ka-fellowship. So, the church must be unified in its core beliefs and doctrines.
Yan, centered on the person and work of Jesus Christ. Yan. And then basahin din natin mga kapatid itong Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verses 4 and 5. Yan, so ito. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism. Yan. Sa Tagalog, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Verse 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So, mas maganda pala na ang ating mga makaka-fellowship ay yung talagang one Lord. Kumbaga yung kung ano yung kung sino yung kinikilala niyang Lord ay same ng ating pagkakilala. Kasi mahirap diyan, meron tayong makakasama, ang paniniwala yung Lord niya ay pinanganak ng December 25. So may conflict Hindi yun magiging magandang fellowship makakalabsa nun. And then iba din yung kanyang faith. And then iba din yung baptism. So dapat ang essential kumbaga na true fellowship, mas maganda ang ating kasama ay yung part talaga ng body, and then one Lord, one faith, one baptism. Pero hindi naman natin sinasabi na huwag tayong magbahagi. Hindi, ang focus natin dito, mga kapatid, ay yung importance ng unity in beliefs, doctrines, and practices. Kasi para ma-discern natin o makita natin yung sinasabi sa ating text, Kasi kapag ganito ang ating kasama, ay mag-i-stay yan sa ating, kumbaga, core group, sa ating fellowship. Pero pag hindi, tulad ng sabi sa ating text, ay aalis yan para mag-manifest na hindi talaga siya kabilang. Kahit hindi mo paalisin, magkukusa. So, ganun yun. So, isa yung tanda na hindi talaga true believer. Yeah, unity of faith is not just about being part of a group, but about adhering o about pagsunod to the truth of the gospel, yan. And then yung sa mga doctrines ng ating Panginoong Jesus at yung mga turo din ng apostol, So, yung unity ng faith, hindi lang basta nakakasama natin, nakakausap natin, hindi natin kumbaga kasundo, hindi natin kaaway. Pero hindi ibig sabihin nun ay part na talaga siya ng group, Hindi natin pwedeng i-assume na ito ay same faith, same Lord, same doctrines. Dapat yung kanyang paniniwala ay sa doktrina, same din. So, para mag-benefit yung sinasabi nating doctrines, sabi nga sa ating subpoint, doctrines is essential, to true fellowship. Kasi talagang based sa ang group, ng aming fellowship na ina-attendan, hindi siya healthy. Kasi ang mangyayari, may topic na pag-uusapan, sa halip na mabless kayo, ang mangyayari, tala ka yan. Kasi kukontrahin niya nung iba ang paniniwala. Bagamat matagal mo nang sinesharan, tanggap niya daw, ang doctrines. Pero bigla namang may mga talata na babanggitin, ganito, nawawala ang kaligtasan sabi sa ganito. So, may problem, may conflict. Hindi magiging healthy yung fellowship. And then another, ng ating just sa first point, yung the necessity of doctrine in Christian life. So, anong effect ba nito? Kasi kung ang doktrina mo, ang paniniwala nung ka-fellowship mo ay kasi ang nalabas doon kailangan niyang i-work out yung kanyang salvation. Kailangan niyang siya yung nagme-maintain ng kanyang salvation. Kasi kailangan niyang trabahuhin. Bagamat sa atin naman, tayo naniniwala,
tayo din ay gumagawa, pero ang kumikilos sa atin ay ang Panginoon. Ano? Yan yung ah, preservation of God, ano? And then perseverance of the saint. Kasi pinipreserve tayo ng Diyos, so magpe-persevere tayo. Yung Diyos ang kumikilos sa atin. Unlike dito sa example natin, na ka-fellowship natin, siya yung mismong nagwo-workout ng kanyang salvation. Ano, siya yung nag-iingat ng kanyang salvation para daw hindi mawala. So nakita nyo yung necessity ng doctrine sa Christian life. Yan. Bagamat ang doktrina talaga ay malaking bagay sa na magiging hindi yung ano, magiging source ng pagtatalo-talo. Pero kung yung example natin, yung iyong ka-fellowship, hindi naman nakikipag-away, ano, ayon sa kanya, pero makikita mong gusto niyang ka-fellowship kayo, pero kinokontra niya naman, so hindi talaga healthy. So ang point dyan ay, pagka ganun, darating din yung time, hihiwalay din yun. So ito, tungkol sa doctrines, basahin natin. 2 Timothy chapter 3, verse 16. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ito sabi, sa Tagalog, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na sa katwiran. Sa English, sa King James Version, ito sabi, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yan. So yung doctrines, kagaya sabi natin kanina, part siya ng Christian life, siya yung mag-guide sa ating pamumuhay. Siya din yung mag-shape ng ating faith. No, kagaya ng sa atin, tayo naniniwala ay by grace talaga ang ating salvation. So yun yung pinaka-shape ng ating faith. Unlike dun sa kanya, ang shape ng kanyang faith ay by works. Bagamat naniniwala siya sa by grace, pero kita nyo, yung confusion, yung hindi siya consistent, siya yung mag-work out ng kanyang salvation, siya yung mag-iingat. So, paano naging by grace yun? So, by works, ano? So, may conflict. Sabi dyan sa binasa natin, pwede natin gamitin yung scriptures, ano, profitable yan for doctrine. So, sineshare natin siya. Atin din siyang kinokorek for correction, ano, for reproof. Bagamat hindi siya tumatanggap ng correction, hindi siya, so, hindi talaga siya, open. Right doctrine leads to right living. Yan sinasabi natin. Kung tama ang doktrina, ina-apply natin sa ating pamumuhay, magbe-benefit tayo dyan bilang mga mananampalataya. And then kung i-share din natin yan sa iba, tatama din ang kanilang pamumuhay. Unlike dun sa mali ang paniniwala, mali ang doctrine, sasabihin ay, isang example, yung one save, always save, So, ganun ang paniniwala, i-share doon sa tao. Kahit basta ligtas ka na, tinanggap na sa puso, pinapasok na sa puso, ligtas na. So, ang mangyayari sa pamumuhay ng taong ma-share ng ganun, ito yung example ng hindi tamang doctrine, So, gagawa na siya ng mga kasalanan kasi once save, always save daw, baliwala na daw yun. Pinatawad na daw yung mga kasalanan. May mga ganang belief. So, maling doctrine, maling application. Pero Bible din ang ginagamit doon, pero mali ang explanation, mali yung context, kumbaga, mali yung pagkaunawa. So, yun ang magiging cause noon ay hindi talaga biblical na pamumuhay. Bagamat ang scripture sabi sa 2 Timothy chapter 3, yan ay profitable yan sa atin for instruction in righteousness. Pero dapat tama ang paliwanag. Yan. So, yun po yung ating first point, mga kapatid.
the importance of unity in beliefs, doctrines, and practices. So, ang recap natin dyan, hindi magkakaroon ng true fellowship kung ang ating ka-fellowship naman ay hindi natin kagaya ng paniniwala. Bagamat magkakasama kayo doon, nakaupo, nag-uusap, hindi naman nagsisigawan, pero kung hindi natin siya kagaya ng doctrines and belief, hindi natin siya masasabing true fellowship. Kasi nga, ang magiging resulta nun ay talakayan para na kayong nagdedebate. So, walang ano dun. Lalo na kung nangyari yun, hindi lang naman isang beses. Sabihin natin nangyari yun ng mahigit 3 taon ng ganun, So, dadating din yung time, kagaya nga sa text natin, lalabas at lalabas sila ng kusa sa atin. Sila na yung magkukusa. Magmamanifest na hindi talaga sila part, lalo na hindi rin sila talaga naniniwala sa ating mga doctrines, sa mga doctrines ng Panginoong Jesus. And then, nandito na tayo sa ating second point. Ito na yung sabi ko kanina, the dangers of fellowship with those who reject the teachings of Christ. So pag-uusapan naman natin dito yung danger, kung patuloy tayong makikipellowship dyan. Kumari, umalis na. Hahabulin pa ba yun? Para lang maka-fellowship. So, hindi yun. May danger yun. So ito, ang number 1, false teachers and apostates lead to spiritual danger. So may danger. Basahin natin yung 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2 verse 1. 2 Peter chapter 2 verse 1. Nasa ng aking... Wait lang mga kapatid, check ko lang sa aking notes. 2 Peter, nasan ba yung verse na yun? Hindi yun 2 Peter, wait lang po. So, ang pag-usapan natin dito ay yung dangers ng spiritual whatever. Nagkamali ako ng notes Wait lang po. 2 Peter chapter 2. Yung verse 1, sa verse 1. Yan. 2 Peter chapter 2 verse 1. Tungkol ito sa warnings concerning false teachers, yan, mga apostate. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who secretly shall bring in destructive heresies, even denying the Lord that brought them, and bring upon themselves swift destruction. Sa Tagalog, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Nagaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Yan. Na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Sa English yun ay, yan, hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila ng mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. So, pag pala false teacher, false ang paniniwala. So, meron diyang sinasabing swift destruction. So, baka tayo mapasama dyan. Pag tayo nahawa niyan, baka pala, pag ikay naniwala din dyan, ay hindi ka pa rin talaga naliwanagan, hindi ka ligtas. Mapapagaya ka dyan sa mga ganan. So, false teachers often arise from within the church. So, ang point dyan, sa 2 Peter, ay may mga lumilitaw talaga, nare-reveal ng mga, sabihin natin, pastor, na appearing genuine, parang tunay, pero dadating yung time, sabi nga doon sa ating teksto, lalabas ng kusa, aalis. So, meron na tayong, example niya na observe natin, nalabas. May nalabas na kakaibang mga ugali,
nalabas na kakaibang mga paniniwala. Ano, parang nalabas siya pa yung mas may authority sa church, ano. So, nakakatakot, ano, baka ganito pala siya. Yung bang sinasabi natin dun sa binasa natin na one Lord, one faith, one baptism, ano, yung questionin yung baptism, may something, ano, may problema. So, siya lang ang nakaisip nun, ano. Hindi na natin papangalanan. Anyway, so delikado. Yun yung danger of fellowship with those who reject the teachings of Christ, ano. Doon sa ating subpoint, false teachers and apostates lead to spiritual danger. So, kung ganun yung nakikita mong pastor, ganun ang alam mong maglilid na sa kapahamakan, ano, mali na yung mga pinagtuturo. So, dapat magtanong na tayo dyan. Questionin na natin. Kasi ang dadalhin niyan, sabi dito, who privily shall bring in damnable heresies. So, yung mga ituturo na niyan ay damnable heresies na. So, delikado. Ang kanyang makukuha ay swift destruction. And then, hindi lang yan, may apply din natin yan, hindi lang sa pastor. Ganun din dun sa, example natin, dun sa mga nakakausap natin, mga members man yan, o yung mga nakiki-Christian. So, ganun din. Apostates. Yung kumbaga sabi dito, nabanggit dito yung even denying the Lord that bought them. For example, yung deity ni Christ, questionin ba naman kung siya ay tunay na tao o tunay na Diyos, Tayo naniniwala si Jesus Christ ay tao 100%, Diyos 100%. Nagkatawang tao siya. So tanong, nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, anong nangyari? O di ba taging tao, 100% pinanganak. Pero siya ay Diyos, 100% din. So yung deity ni Christ, 100% man, 100% God. Yan yung revealed, sa sa Bible, Pero kung yung paniniwala nung isang tao, sabihin na hindi daw tao, kino-question, hindi daw tao, nagkatawang tao lang daw. So, para bang wala nang kahit sa logic mo daanin, ano bang nangyari nung nagkatawang tao? Naging manok ba? Naging Naging kalabaw? Hindi ah. So, 100% revealed sa Bible ay naging tao. Ang Panginoong Hesus umiyak, nagutom, nag-weep, nagutom, napagod, kumakain. So, 100% man. Pero 100% God din. So, yan yung kanyang deity ni Christ. Pero yung sabihin mong hindi tao, kasi yun yung turo ng false teacher na kanyang pinaniniwalaan. Hindi daw tao. Napilit inarticulate na hindi daw tao. Kasi ganito, ganyan. So, nakita nyo yung danger. May danger. False teachers and apostate. So, yung false teacher, yung kanyang pinaniniwalaan na idol niya, false teacher yon. And then, anong resulta dun sa naniniwala doon? Apostates yung mga yun. Kasi kahit anong paliwanag mo, mas pipiliin niyang maniwala dun sa false teacher. So, kaya nga sabi dito sa unang subpoint natin, false teacher and apostates lead to spiritual danger. Una, danger sa kanilang sarili kasi makakatanggap sila ng swift destruction. And also, danger din yan sa mga makakausap, makaka-fellowship. So pagdating sa doctrines, dapat maingat tayo sa mga paniniwala. Hindi basta sabihin natin ka-close natin, kaibigan natin, nakakausap natin, tatanggapin na natin. Baka may utos naman, love our neighbors, pero hindi naman in the extent na ito-tolerate mo yon. Masunod lang yun, kahit mali yung ganong paniniwala. So, mali yan. So, ating pangalawang subpoint, number 2, the dangers of unequally yoking to those in doctrinal error. So, ito yung sinasabi natin,
yung bang dahil iyong kaibigan, kakilala, kapamilya, kahit na mali ang mga doktrina, paniniwala, makiki-equal yoke ka ba doon? Siyempre, hindi dapat. Yan, basahin natin sa 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6. Din sa verse 14. Yan, 2 Corinthians chapter 6 sa verse 14. Sabi dito, "Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness?" So ito yung sinasabi natin, tanong dyan, for what fellowship had righteousness with unrighteousness? So yung kita nyo sa ating unang punto, hindi siya magiging true fellowship. Paano magkakaroon ng fellowship dyan? Magkaiba kayo ng doktrina. So yan, yung isa pang dyan, point. Sa Tagalog, sabi, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. So kitang-kita, malinaw naman, nasa kadiliman pa yung tao, hindi maliwanagan, sa sobrang haba na ng panahon, hindi niloob ng Panginoon na mabuksan. So, dadating talaga at dadating dun sa point na kailangan ng lumayo. And then sabi nga sa teksto natin, kusang lalabas yan. Pero sabi din dyan, associating too closely with those who reject the teachings of Christ can lead to spiritual compromise and confusion. So kung patuloy tayong nakiki-fellowship, umalis na kunwari, hahabulin pa natin, kasi kawawa naman, hindi lalo siya matututo. Ang tagal lang ang panahon, hindi nabubuksan. Hahabulin natin. So may danger. It can lead to spiritual compromise. So makikikompromiso ka na. Compromise ka na para lang maka-fellowship mo, aamuin mo. Kaya alam mo namang nireject na talaga yung mga teaching, yung mga doctrines. And then magkakaroon na ng confusion. So makikita nung confusion, una dun sa mga taong around you, makikita, kapareho din pala siya ng paniniwala nun kaya magka-fellowship yan. So mako-confuse yung tao. Paano kung dun mag-approach dun sa mali ang paniniwala, yun ang makapagturo, edi nang hawa pa, ng maling aral, maling doktrina. Kaya sabi dyan, it can lead to spiritual compromise and confusion. Yan. Sabi pa dito, we are called to guard our fellowship. Yan din yung makikita natin dun sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Bagamat ito'y ginagamit sa pag-aasawa, pero applicable din ito pagdating sa pananampalataya. So sabi ang din diyan, we are called to guard our fellowship and be discerning about who we align ourselves with. So, pero hindi naman ibig sabihin nun iaawayin na natin. Pagdating sa doctrine, ingat tayo kung sino yung ating makaka-fellowship, Yan. While we are called to love all people, ito yung sinasabi ko, may utos ang Panginoon, love our neighbor, Pero hindi naman ibig sabihin nun ay makikicompromise na tayo, Magkakaroon na tayo ng parang spiritual alliance dun sa mga ganong paniniwala. So, hindi po ganun ang ibig sabihin ng love your neighbor, kahit mali pa. Ay iyon ang bebaybihin para lang makasama, maka-fellowship. Hindi, ikaw correct. Sabi nga dun sa binasa natin sa 2 Timothy 3:16, yung scriptures, profitable yan for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Hindi doon sinabi na bebaybihin mo yung mali, tolerate mo yung mali. Hindi, i-correct mo. Correct mo lang na i-correct. And then, sabi sa ating text, magmamanifest kung talagang atin o hindi lalabas ng pusa. So, yun. Kaya, dun sa aking example, ay lumabas ng kusa. Kahit hindi naman pinapaalis, kusa nang umalis. Yan. So, ito naman sa ating last point, ito na yung
pangatlong punto natin. Ito parang i-apply din natin to sa ating sarili, no? Parang application. So ito yung para sa ating mga tunay na believers, sa ating mga tunay na mananampalataya, sa tunay na iglesia nating Panginoon. Yan. Ang ating third point, the call to persevere in sound doctrine. Yan. So, continuing in the faith marks true believers. So, ito yung sinasabi natin. Kung sino yung mananatili sa doktrina, sa sound doctrine, siya yung masasabi nating, yun yung mark ng true believers. Yan. Sa Colossians 1, basahin natin yun. Colossians 1:23. Ito sabi, Colossians 1:23. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature, which is under heaven, whereof I Paul am made a minister. Sa Tagalog, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. So ang ating makikita dyan, kung i-align natin yan doon sa ating teksto, ang true believers, ang mark ng true believers, magpe-persevere doon sa doctrines. Magpe-persevere doon sa pananampalataya. Yung pag-depart, yung na-mention doon sa text natin, 1 John chapter 2:19, kahit na nakakalungkot, makita, yung pag-depart ng ka-fellowship mo o ng ka-church mo, church member, o pastor man, pag nag-depart dun sa truth, dun sa doctrines, hindi na pinangahawakan, nakakalungkot man, pero yan ay mark ng hindi talaga part ng church. Sabi nga dun sa ating text. At ang makikita naman natin diyang blessing, mga kapatid, yung sign naman ng genuine believer, ay yung mga mag-continue, mag-i-stay. Kahit pa madaming kumukontra, sinasabihin ng kung ano-ano, sabihin pa yung doktrina daw ng demonyo, mga ganun-ganan. Pero mag-i-stay ka dahil alam mo, yun talaga truth. Yung kanila ang mali ang kanilang mga paniniwala. Magpe-persevere ka dyan, yan yung ituturo mo, hindi ka magko-compromise para lang maka-fellowship mo, para lang may maganda kang pakisama sa tao. Magaya nung sabihin, mahal daw ng Diyos ang lahat ng tao, sinabihan ng hindi yan ang tinuturo ng Biblia. May specific lang na pinag-alay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay. So, ang nangyari doon ay parang na-offend. So, dapat bang amuin mo yung na-offend? Ay, hindi pala, mali pala ako. Gaganon ba? Hindi. Kung ano yung truth, kung ano yung ating tamang aral, tayuan natin, mag-continue tayo doon. Kahit pa kumontra o ma-offend yung taong kausap mo. Pero hindi yung goal natin mang-offend. Hindi. Ang goal natin dyan, maitama yung kanilang maling pananampalataya, maling pagkaunawa. Sabi dyan, para sa atin, blessing, makikita natin blessing at magkakaroon tayo ng assurance na tayo ay saved, tayo ligtas talaga kung tayo ay nagpapatuloy dito sa ating mga doctrines, ating mga doktrina. Pero kung ikaw sa sarili mo parang nagdududa ka, o ay manalangin ka kung ikay nagdududa sa ating mga doktrina. Kasi malinaw, pag nag-depart ka dyan, sabi dun sa text natin, ay hindi ka talaga part ng body. Yan. So, ayun na, yun yung mark, continuing in the faith, marks true believers.
And then, yung ating second subpoint ay defending the faith against false doctrine. So ito, duty naman natin ito. Duty naman natin ito bilang mga tunay na members ng church, mga tunay na mananampalataya. Ito ang ating duty, defending the faith against false doctrines. So, paano bang ano nito? For example, meron kayong nakakausap, meron kayong nakaka-fellowship, nakakausap niyo ng mga spiritual na bagay. So, sa una, makita nyong magkaiba kayo ng pananampalataya, ng paniniwala. So, i-share mo yung i-share din nila yung kanila. Pero hindi dapat mangibabaw na ayokong maka-offend, ayokong makasakit ng tao, Kagaya nung example natin diyan, pag naka-encounter tayo ng mga ibang sekta, yung for example yung JW, yung na-share ko last time. Hindi ibig sabihin dahil ayokong magalit sila sa akin, hindi ko na i-defend ng ayos yung ating pananampalataya, Hindi, dapat nating defend the faith against false doctrine. So, ano bang niyan? Yung Jude. Basahin natin yung Jude 3, Jude 1:3. Yan, basahin natin. Yung Jude, yung verse 3. Sabi dito, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. So, tayong mga nasa common salvation, dapat tayo makipaglabang masikap, sabi sa Tagalog, dahil sa pananampalataya. So, makikipaglaban, hindi naman yung makikipagsuntukan, makikipagsabunutan. Ang point dyan, ang ibig natin sabihin dun sa defending the faith against false doctrine, gagamit yan ng talata Gagamit ka din ng Word of God na tama ang paliwanag. Kasi mali nga yung kanilang doctrines. Hindi na dahil mali yung doktrina niya ang gagawin mo kasi defending the faith daw, biglang susuntukin mo na lang. Hindi yun ang ibig sabihin ng defending the faith against false doctrine. So, Word of God din ang gagamitin natin. Yan. De-defend natin, gamit din yung ating mga doktrina. So, hindi naman ibig sabihin nun ay tayo makikipagsuntukan, makikipag-away physically, hindi. So, dapat papatunayan natin na ito talaga yung sinasabi ng Biblia. Tulad dun sa ang banal na espiritu daw ay active force lang, walang buhay. Hindi daw Diyos. So, nung time na yun, talagang naramdaman ko, parang ako'y naiinis na parang gusto ko na itong kutusan. Kaliwaliwanag naman sa Biblia na hindi. Pero hindi yun ang doon. Hindi dapat tayo physical na de-defend. Yung isusubsob mo, ito, basahin mo. Hindi ganoon. So, ating ide-defend gamit din ang Word of God. May kahinahunan dapat. So, yun, ating ipinresent sa kanila na ganun nga, ang Espiritu ay Diyos, ang banal na Espiritu ay hindi lamang active force na walang buhay. So, ang point natin dyan, as followers of Christ, we must be prepared to defend the gospel and our doctrines against dun sa mga false doctrines nga. Lalo na yung mga nagsisik na ma-infiltrate yung church. Pagka may nakapasok, bago iba naman pala ang doctrines, dapat tayo ay prepared to defend, lalo na dun sa mga gustong mag-infiltrate sa church ng Panginoon. So, anong kailangan? So, dapat equip tayo. Diyan napapasok yung duty pa natin na dapat tayo nag-aaral, nagbabasa. Bakit? This requires both knowledge of the Word. Dapat tayo may knowledge, knowledgeable. Kaya nga dapat hindi tayo tamad sa pagbubulay-bulay, sa pagbabasa, sa pag-aaral ng ating mga doctrines, And then, dapat meron tayong commitment, to remain doon sa doctrines. Dapat tayo committed na itong aming paniniwala, tatayuan namin to, kahit pa against dito
Kasi yung may mga taong sabihin nating yun nga, na-o-offend sila sa sarili na gano'n, tatayuan pa rin natin kasi yun talaga yung truth eh. Wala tayong, hindi natin kailangang i-please yung tao. Dapat ang i-please natin ay ang Diyos. Kasi ang mangyayari dyan, pag tao ang iyong priority, lalabas yan sa'yo, fanatic ka. Magiging fanatic ka. Bakit? Kung nga, for example, example ulit. Bakit magiging fanatic? Nagkausap, nagbigay ng mga talata, naglatagan ng talata, lumabas ay mali. Mali yung taong yun, yung kanyang pinaniniwalaan na pastor. Ang gusto ko lang marinig, gusto lang naming marinig sa kanya, aminin niya na mali yung pastor. Kasi kahit siya aminado siya, yung ganong paniniwala mali. Pero dahil nga mas sinaalang-alang niya yung tao kaysa sa Diyos, hindi niya masabing mali yung idol niya. So, fanatic. Magiging fanatic ka ng tao. So, may danger, Kaya dapat, tayo naman, sa ating church, sa ating mga members, dapat tayo mag-persevere sa sound doctrines, Kasi kung magpapakita tayo ng isasaalang-alang natin yung damdamin ng isang taong nasa error, na mali ang doktrina, hindi natin siya, makukonvince natin siya na, kumbaga lalabas tama ka rin. Hindi dapat ganoon. Dapat, kung ano yung turo ng Biblia, kung ano yung ating doktrina, kung ano yung nasa Bible, tatayuan natin kahit pa siya ay sumama, kumbaga. Kumbaga nakakasama talaga yan ng loob, dun sa mga ibang paniniwala. Pero ang goal natin, sabi nga natin, hindi para mang-offend, hindi para pasamayin ang loob nila, kundi para itama yung kanilang pananampalataya. Yung kanilang paniniwala. And then kung sa lahat-lahat ng ginawa mo na stand firm ka sa ating doctrines, magmamanifest pa rin tulad dun sa sabi sa ating teksto, lalabas sila. They went out from us, but they were not of us. Kusayang aalis. So, na-witness namin yan. Kusayang lalayo. Bakit? But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Kasi nga, hindi talaga siya tupa ng Panginoon. Mas gusto niyang maging tagasunod nung tao, hindi ng Diyos. Yan. So, conclusion. Nandito tayo sa pagtatapos ng mga kapatid. Conclusion. True fellowship is found in unity around the truth. So, yung tunay na fellowship ay makikita natin kung tayo ay talagang nasa truth. Hindi tunay na fellowship ang mangyayari kapag ang ating mga kasama, kausap, ay mga against naman sa ating paniniwala. So, ang mangyayari dyan, debate, talakayan. Sabi dito, true fellowship is found in unity around the truths of Christ's gospel and sound doctrine. Yan. And then, ang ating nakita pa dito, kailangan nating i-avoid, yung pakikicompromise, We must avoid compromising our faith by associating too closely with those who reject or distort the truth. So, niyan, mas isaalang-alang natin yung sa Diyos, yung truth, kesa isalang-alang natin yung ma-please natin yung tao. Ang mangyayari naman, mako-compromise. So, sabi nga nung mga nakausap namin, mga sovereign gracer sa Amerika, So, ang nakita nila, nagko-compromise na yung mga nakita nilang ka-fellowship nila dati, na-compromise sa mga Armenian. So, akala nila, kagaya nila, nakita nila nagko-compromise na sa Armenian. So, sila na mismo ang, kumbaga, sineparate na nila. Kasi nga may danger.
Kasi yung mga nakita nila, dinidistort na yung truth, wine-welcome na yung ganung doctrine, so may danger, delikado pag ganun. So, ang aking magiging encouragement ano sa atin mga kapatid, tayo naman inaniniwala na tayo under ng preservation ng ating Panginoon, ano, preservation of God. And then, tayo ay magpe-persevere dun sa ating mga paniniwala, sa doctrines, dahil din yan sa Panginoon, ano, siya yung kikilos para sa atin. So, hindi natin kailangang mag-alala na tayo ay magiging tulad dun sa kanila, nawawala ang kaligtasan. Hindi. Sa atin, kung ikaw ay ligtas talaga, save ka, pe-preserve ka ng Panginoon hanggang sa dulo. Ano, hanggang sa huli. Sabi nga dyan, if you have it, ang salvation, you never lose it. Pero if you lose it, you never had it. Ano, sa simula pa lang wala ka na. Sa simula pa lang hindi ka na part sa decree ng Panginoon. So hindi ka vessel of mercy. Kung wala talaga, akala mo na wala, biglang nag-fall away, lumayo, kusang lumabas, hindi ibig sabihin nun inawala ang kaligtasan. Hindi talaga siya part. Vessel of wrath siya. Ano, hindi talaga siya tupa. So, ang encouragement dun sa atin, tayo naniniwala, tayo saved, tayo ay nasa tamang doktrina, naniniwala tayo na hindi tayo magfo-fall away dahil tayo ay nasa kamay ng Panginoon. Ano, siya ay nagpe-preserve sa atin. So, yung ganitong mga tao na lalabas, they went out from us, bagamat nakakalungkot, pero may ano na rin tayo dyan kasayahan na at least na-reveal. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon na makiki-fellowship pa rin dun sa ganun hanggang sa mahabang panahon. Ano, talagang magma-manifest na lalabas sila because they are not one of us. Ano, so tayo, ang prayer natin, sana wag mag-manifest na tayo ang lumabas na ganun. Ano, so tayo maniwala mga kapatid. Kaya sabi ko nga, kung tayo may question dun sa doctrines, duda tayo. Sa point na ito, nagdududa pa tayo sa mga doktrina. Ay ating pag-usapan, ating pag-aralan. Kagaya may gawain tayo yung mga Bible study. Sabi ko nga pala last time, ang isi-series ko ay yung sovereignty of God. Pero niloob ng Panginoon, yun ang tinuturo ng ating pastor dun sa mga gawain natin sa Banlagin, Tsaka dun kay Kuya Joey. Saan nga ba yung lugar na yun? Sa San Nicolas, tsaka sa Banlagin. Natakil na po yung sovereignty of God. So, ang aking encouragement, dun sa may mga time, para tayo maging matibay pa sa mga doktrina, umattend po tayo doon. Tayo po maging active sa ating mga mubunting gawain. Konting oras lang naman po yan, isang beses sa isang linggo, sa isang lugar. So yun po, para hindi tayo mapatulad dito sa sinasabi sa ating teksto, Sabi dito, 1 John 2:19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Yan po mga kapatid, So sana tayo ay makita natin sa ating mga sarili, na tayo ay equipped, tayo ay ready na i-defend, ma-discern natin kung sino dapat yung ating mga ka-fellowship, ma-discern natin kung ito ba talaga ay tama ang pananampalataya, tama ang paniniwala, and then tayo ay equipped na i-defend, tayo equipped na i-apply sa ating mga Christian living, sa ating pamumuhay, yung ating mga doktrina. At tayo ay makikita natin talaga yung blessings, ng mga doktrina sa ating buhay. Kung ating i-apply, kung may i-defend natin, kung may ituturo natin. So yun mga kapatid, yun ang ating pinaka-application. Again, tatandaan natin, sabi sa title, once na lumayo sa atin, departure
is a sign of spiritual deception. So, yun po pag nakita natin, sineshare natin, kusa ng lumayo, ano yun, deceive yun. Mas gusto niyang i-please yung tao, yung leader na kanyang pinaniniwalaan. Yun po mga kapatid, may God bless the message in our hearts. Sana'y naging pagpapala ito sa atin. Tayo po'y manalangin bilang pagtatapos. Aming Diyos na banal, kataasan sa lahat, aming Ama sa langit. Maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong umaga. Nawa po ay magpatibay ito sa amin, makatulong sa amin upang kami ay maging equip, para kami ay magkaroon ng kakayahan ng Diyos na ma-discern ang mga false brethren, mga false na paniniwala, false doctrines, ma-reveal din sa amin ang mga maling pastor, mga maling turo, mga maling aral, aming Diyos, na may maging equip kami, aming Diyos. Isa pong namin dapat matandaan ay kapag talagang lumabas, kusang lumayo, aming Diyos, ayon sa inyong mga salita, ay hindi talaga sila part ng inyong body, hindi talaga sila tunay na mananampalataya. Aming Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe. Nawa ay naging pagpapala ito sa mga kapatiran at ngayon sa mga tagapakinig. Nawa ay maliwanagan, aming Diyos, ang mga taong patuloy na mas pinipili na i-please ang tao. Mas patuloy na inaalala ang reputasyon ng tao. Nawa aming Diyos ay matauhan sila, maliwanagan sila, upang makabalik muli aming Diyos kung yung lolobin ang sweet fellowship aming Diyos. Makasama muli namin sila. Kami po naniniwala na kung ito inyong kalooban, kung ibabalik nyo sila ay idadagdag nyo din sa inyong iglesia aming Diyos. Maraming salamat sa mensaheng ito. Tunay po na kami ay nagkaroon ng assurance sa aming Diyos na kami ay inyong iniingatan, na kayo ang dahilan kung bakit kami nagpe-persevere, bakit kami nagpapatuloy ang Diyos sa pananampalataya. Maraming salamat. Nawa po ay nalugod kayo aming Diyos sa aming pagsambang ito. Hindi po aming Diyos, sa pansamantala po namin pag-iwahiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa, ihatid niyo po ng ligtas at mapayapa sa kanya-kanyang tahanan. At mamaya pong hapon, nawa po muli ay loobin nyo na kami ay tipunin nyo dito sa dakong ito upang kami po ay makasamba po muli sa inyo po sa aming panghapong pananambahan. Muli po maraming salamat aming Diyos. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay para po sa inyo lamang. Gabayan niyo po kami palagi sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po na ang Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Awitin po natin ang doxology, mga kapatid. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga po. God bless po.